Muli po kami ay bumabati. Minsan pa sa ating gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Diyos, ay amin pong wine-welcome ang lahat ng ating mga kaibigan. Samantalang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos sa bawat paksa sa gabi-gabi nating pag-aaral. Sa pamumuno ng datihan nating tagapagturo at District Pastor ng Central Quezon ang ating pong minamahal na pastor. So ako'y naniniwala mga minamahal na mga kaibigan sa mang sulok kayo ng mundo mula rito sa ating bansa sa Pilipinas at sa sa apat na sulok ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila, ay kayo po ay aming patuloy na inaanyayahan na subaybayan ang gabi-gabing pagtatanghal o pakikinig ng mga salita ng Diyos. Ngayong tayo po ay nalalapit na sa katapusan ng ating kasaysayan ng ating mundo. So kinakailangan po natin ng guide. Kaya ang pamagat po ng ating pangkalahatan ay homeward bound. So ngayong gabi ang mga gaganap na mga kapatid para sa ating programa ay walang iba kundi sa pamamagitan po ng pangunguna sa pambukas na panalangin ni Sister Melody De Leon ng Lutukan SDA Church. At pagkatapos po nito ay ang isang musical offering na napakaganda na atin pong masasaksihan ngayong gabi. Atin pong pakinggang mabuti ang mensahe ng awit sa pamamagitan ni Sister Jana Romo and Sian Alamag. At pagkatapos po nito ay atin pong marinig muli ang isang bagong paksa na ito po ay sa wikang banyaga, The Life, Death, and Resurrection of Christ. Tunay niya ito'y kamangha-mangha. At ito po ay pangungunahan tayo ng datihan nating tagapagsalita na walang iba kundi si Pastor Joby Estrada. At pagkatapos po ng mensahe, ay atin po namang marinig ang isang awitin bilang pagtugon dito sa mensahe natin pong narinig sa pamamagitan ulit ng dalawahan na si Sister Jana and Sian Alama. At pagkatapos po nito ay babasbasa naman tayo ng isang panalangin sa pangunguna ni Brother Rene Sayat. Ang lahat po ng yan ay ating masasaksihan ngayong gabi. At pagkatapos po ng kabuuan ng programang ito sa atin pong pagpapaalam ay atin po namang makikita ang aking co-presider na magandang babae kundi walang iba kundi si Sister Flor Dagos. So sa ganyan pong programa natin masasaksihan ngayong gabi ang pagkakasunod-sunod. Kaya atin pong sisimulan ngayon ang programa sa pamamagitan ng pambukas na panalangin ni Sister Melody De Leon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Kami po ay nagkakaroon ng papuri at papahayag sa kabila ng mahirap ang aming sitwasyon. Kami po ay magkakalayo. Ngunit ang aming mga puso at isipan ay nagkakaisa. Papuri sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbigay nyo ng lahat ng mga kailangan ng internet, lalo't higit sa pagsalita ni Pastor Joby. Sa kabila ng madaming pagsubok, Panginoon, siya po ay nagtagumpay, naalis ang lahat ng mga problema at lagi po kayong nakaagapay sa kanya. Sapagkat yun po, ang mga pinapahayag sa kanya po ay lahat po ay galing sa inyong mga salita at madami pong nakikinabang sa mga tao. Panginoon, salamat po ng marami, nawa ang mga tao na nakikinig ay magpuspot sa inyong banal na espiritu, maglasang asin ang mga mapapakinggan nila at kami po ay lahat ay maihanda sa malapit. Alam po namin na malapit na kayong dumating katulad ng aming team na homeward bound. Panginoon, maraming salamat po at umaasa po kami, Panginoon, na ang aming mapapakinggan
hanggang sa katapusan ay lalong magpapaigting sa aming pananampalataya. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid na sumusuporta sa ating virtual evangelism at sa lahat po ng mga nakikinig sa buong mundo. Nawa ang pagpapala, ang igagawad po ng ating Panginoon. Ito po ang aming dalangin at ang alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta po ang inyong maghapon? Ako'y umaasa na kayo ay nasa mabuting kalusugan at tayo po ay patuloy na makapag-aaral ng salita ng Panginoon. Salamat sa awit ng ating dalawang kabataan, si Sean at si Jana, na ito po ay talagang napakagandang mensahe sapagkat ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus na talagang siya po ang ating pag-asa sa buhay na ito. Bago po ako magpatuloy, mga kaibigan, mga kapatid, ay nais kong ipaabot ang taos-pusong pakikiramay sa pamilya ni na Ma'am Carmen Castillo sa pagpanaw po ni Sister Marilyn Supilio, na siya po ay pinahintulutan ng pagpahingahin ng Panginoon. At nung Sabado ng gabi ay akin siyang ipinanalangin at inanoint. Kaya sila po ay nagdadalamhati ngayon at ipinaabot po in behalf of the Central Quezon II District bilang District Pastor, ay ipinapaabot ko ang taos-pusong pakikiramay ng mga kapatid sa mga naulila po ni Ate Marilyn Supilio. Nawa po'y madama ninyo ang kaaliwan ng banal na Espiritu at ang pag-asa na ibinibigay ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating pag-aaral at nais kong ibahagi sa inyo ngayong gabi ang ating pag-aaral. Ito po, tumakbo ng kaunti. Ayan, binanggit po kanina ni Elder Abel na ang atin pong pag-aaral ay may kinalaman po sa buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Balit sa akin pong ibang topic na pinagkunan nito ay ang tanging katiyakan. Of course, yung po related po doon sa pinakang main topic na mula po sa ating Seventh-day Adventist belief. Ano po, na aklat. Ito po. Ayan. Narito po ang mga larawan sa ating screen. Ang isang babaeng umakyat sa bundok at siya napakahilig pong mag-hiking. Sino sa inyong mahilig mag-hiking? Ako po ay mahilig mag-hiking. Kagaya ng binanggit ko sa inyo nung mga nakaraang gabi, ay binanggit ko na ako'y nakaakyat po sa Mount Fuji. Dito naman sa Pilipinas ay naakyat ko ang Mount Makulot, ang Mount Makiling. Ang hindi ko po naakyat pa itong Mount Banahaw. Di ba po sa ating mga pag-aakyat ng bundok o kaya naman sa ating mga paglalakbay ay kinakailangan pong meron tayong traveler's life insurance. Ako po'y mapalad na pinagkaluban ng Panginoon ng pagkakataong makadalaw din sa South Korea. Itong last year na buwan po ng mga October, October, September, October, at yun po ay nagkataong wala pang COVID-19. At yung agent na nag-asikaso po sa amin ay napakabait. Sila po ay Adventist din. At bago kami lubusang sumakay ng eroplano papunta ng Korea, ay kami po ay kanilang binigyan ng travel insurance. Sapagkat ito po ay pagtiyak na ang aming paglalakbay
ay talaga pong anuman ang mangyari ay meron pong kumbagay merong katiyakan o meron pong makukuhang anumang life at dahil kasama na rin dyan yung death insurance. At salamat sa Panginoon, naging maayos ang aming travel, pamamasyal sa Korea at nakauwi din po ng maayos. Kaya nga, narito po ang ating isang bayani na dito po sa Pilipinas kilalang kilala. Hindi ko alam kung merong hindi nakakilala sa kanya. Maliban siguro kung bata o talagang wala pang muwang sa kasaysayan. Subalit alam ko po kayo na narito sa ating Zoom at dyan sa aming mga kaibigan sa Facebook Live ay kilala natin si Dr. Jose Rizal. Sino po ba siya? Si Dr. Jose Rizal. Di ba po si ating kinikilalang napakadakilang bayani sapagkat sa panahong siya nabubuhay, siya po ay may mga aklat siyang sinulat. At ang mga aklat niyang sinulat kagaya ng Noli Me Tangere at iba pang El Filibusterismo. Nauutal po ako doon sa huling iyon. Pero alam ninyo ang aking tinutukoy na aklat na kilalang kilala. At kanya pong tinuligsa at nilabanan ang pamumuno ng mga Kastila sa panahong tayo'y nasakop ng halos 450 years ng mga Kastila. Kaya tayong mga Pilipino po ay matagal na naging alipin. Can you imagine? Subalit sa kabila ng itong ating bayani, sa kabila ng kanyang buhay ay nanganib, ay kanya pong ipinagtanggol ang karapatan at kalayaan ng sanlibutan. Kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng Spaniards upang mapalaya ito. At dahil po sa kanyang kabayanihang ito, humantong po ito sa kanyang kamatayan. At kayo po na nakarating sa Luneta Park, kung kayo yung mga namamasyal dyan sa Maynila, yan pong Luneta Park ay kilala sapagkat dyan po isinagawa ang kanyang firing squad, ang kanyang kamatayan. Kaya namatay si Jose Rizal. Subalit ang kanyang kamatayan ay merong naging malaking kabuluhan sa ating bansa na kahit ngayon siya'y patay na, napakatagal na po siyang patay, ay kinikilala pa rin ang kanyang kabayanihan. Ngayon, mga kaibigan, marami ang mga taong namamatay. Subalit, ang kamatayan ba nila ay merong kalagahan? Meron ba itong impact sa sangkatauhan? Tingnan natin. Ang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Ito po yung doctrine of salvation. Ano po? Kaya ang sabi, ang nagliligtas na biyaya ng Diyos. Inihahayag ng Biblia ang hindi masukat na pagkalinga ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Kita po ninyo, lagi ko pong binabanggit mga kaibigan na ang Biblia ay ating gabay sa paglalakbay. Ito ang ating tanging aklat na dapat babasahin, pag-aaralan, sapagkat nariyan po ang mga katotohanan ng ating Diyos. At ang Biblia ay, anong sabi? Naghahayag. Itong aklat na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay naghahayag ng hindi masukat na pagkalinga ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya po, magkakasama ang tatlong persona upang maibalik ang tao sa pagiging isa sa lumikha. Kasi binanggit po natin sa ating pag-aaral kagabi, kung inyo pong naalala,
at matamang kayong nakikinig na ang tao ay nilikha ng Diyos sang-ayon saan? Sa kanyang wangis, sa kanyang larawan, ay dahil po tinukso ng isa pong dating anghel na si Lucifer na naging Satanas, ay nahulog sa pagkakasala si Adan at si Eva, at tayo na kanyang mga angkan ay nadamay sa tinatawag likas na makasalanan. Kaya nga ang kadyusan ay sila po'y magkakasama na nagkakaisa upang ibalik po ang tao sa Panginoon. Kaya nga, ang nagliligtas na biyaya ng Diyos na ito'y sagana. At ang banal na simulain, ang sabi po rito'y hinanap niya si Adan at si Eva. Kita po ninyo, sa kabila na ang tao ang lumayo sa Diyos, ang Diyos po ang naghanap kay Adan at kay Eva. Kaya nung panahong nagkasala, nahulog sa tukso si Adan at si Eva, ang tanong agad po ng ating Diyos, Adan, Eva, nasaan kayo? At yun nga po, sumagot ang dalawa. Sabi, narito po kami. Kami po'y nagtatago. Ay bakit kayo nagtatago? Sabi, kami po'y hubad. Kami po'y nagkasala. Kaya sa Genesis chapter 3 verse 15, inihayag ng Diyos sa kanila ang kanyang panukala sa kabila ng kanilang kalagayang walang pag-asa. Opo, mga kaibigan, nang ang tao ay nagkasala, nawalan po siya ng katiyakan sa pag-asa. Ang tao na po ay naging kahabag-habag ang kanyang kalagayan, yung kanyang katangiang bilang sakdal at yung kaluwalhatian ng Diyos ay nawala sa kanya at ang kanyang pagkatao ay nahubaran at talagang ang kanyang likas na makasalanan ay nahayag. Kaya nga po, tunay na ang Diyos ay sakdal at siya po ay puno ng kahabagan at meron po siyang biyaya, subalit meron din siyang kahatulan. Bakit po? Ang likas ng Diyos ay naghahayag na kaya niyang pagsabaying ipagkaloob ang biyaya kasabay ng pagbibigay niya ng hustisya at tamang panahon. Kaya talagang ang Diyos, dahil po siya'y makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin yon. Kaya niyang pagsabaying ipagkaloob yung biyaya at the same time, siya po ay mayroong paghatol. Kasi ang ibig sabihin po, God is a God of mercy. God is a God of grace, full of grace. Subalit, wag po nating kalimutan na ang Diyos din ay Diyos ng paghatol o siya ay judge, a God that nagahatol o siya po'y humahatol sa mga tao. Kaya tanging kay Jesus lamang ito masusumpungan. Kaya nga po, talagang ang ating Panginoon ay ang atin pong pag-asa, mga kapatid. Kaya narito, nung magkasala ang tao, ang sabi po ay magpatawad o magparusa. Ano bang gagawin ng Diyos? Siya ba'y magpapatawad o magpaparusa? Sabi, bagaman siya'y mahabagin. Pakinggan po niyan. Bagaman siya'y mahabagin, hindi niya patatawarin ang alin? Ang nananatili sa pagkakasala. Opo, bagaman ang Diyos ay puno ng pagpapatawad, yung palang mga taong nagkakasala at hindi lumalapit sa Kanya o kaya naman ay humingi ng tawad, aba yung pala po'y hindi niya patatawarin. Kaya meron talagang kasalanang hindi napapatawad. Yung sinasabing ng Bibliang kasalanan laban sa Espiritu. Ang ibig sabihin po niyan ay pag hindi na natin pinakinggan
ang bulong ng banal na Espiritu, wala tayong konsensya, hindi na tayo nagsisisi, hindi natin inaamin ang ating kasalanan, aba, yan po talaga ay walang kapatawaran. Kaya ang pagpapatawad ay may layuning nais ng Diyos ang ang tunay na pagbabago. Sabi po yun sa Isaiah 55 verse 7. Kaya talaga kaya gusto ng Diyos na patawarin ang tao ay gusto niyang magkaroon ng pagbabago. Ibaga po, talagang ibig ng Diyos na ang tao ay maging bago. Siya ay maibalik sa dati niyang kalagayan. Kaya nga ang sabi, ang galit ng Diyos laban sa kasalanan. Kaya nga po, merong kasabihan na aking natutunan na sabi, mahal ng Diyos ang tao, ang makasalanan, subalit galit siya sa kasalanan. Di ba? God loves the sinner, but He hates sin. Kita po ninyo? Kaya ang Panginoon natin, ang Diyos natin ay galit siya sa kasalanan. Hindi siya galit sa tao sapagkat ang tao ay kanyang masterpiece. Subalit ang sabi, ang kanyang banal na galit ay reaksyon pala ito ng Diyos sa kasalanan at pagsalansang. Sapagkat ayaw ng Diyos na ang tao ay nagkakasala. Subalit ang tao nga ay merong kalayaan na pumili ng mabuti at ng masama. Ang Diyos po naman ay merong pag-ibig at kalayaang ibinigay sa tao. Kaya merong raya, may kumbagay hindi robot ang tao, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya may kalayaan. Kaya ang pagsuway pa lang ito ay humihila ng kanyang matuwid na pagkagalit. Kaya yan po yung mga talata sa ikalawang mga hari, 17:16 at Kronika 36:16. Kaya yan po, talagang ang Panginoon ay galit po sa kasalanan, subalit mahal po niya ang taong makasalanan. Kaya ang naging, yan po ay isang G lamang, may mga ilan tayong typographical error. Ang naging tugon ng tao, maging ang tugon ng tao ay hindi nagmula sa tao, kundi sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay regalo ng Diyos. Ito po ay Romans 12 verse 3 at maging ang ating pagsisisi na nasa aklat ng mga gawa 5:31. Kaya po, ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa tao at pagpapatawad. At ang tao na nakapakinig ng kanyang mga salita at katotohanan, katulad po nito ngayong gabi o noong gabi-gabi nating pamamahayag na ito ay inyo pong napakinggan. Yung palang pagtugon ninyo, yung pagtugon na tinatanggap mo ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos, yan pala po mga kapatid, ay hindi pala pwedeng sabihin mo ito'y galing sa akin. Yan na mapakaliwanag po, maging ang tugon ng tao ay hindi nagmula sa tao, kundi saan po? Sa Diyos ang ating pananampalataya. At ito po ay regalo ng Diyos. At kahit yung palang pagsisisi, yan po'y galing sa Diyos. Kasi kung hindi tayo inudyukan ng banal na Espiritu, ay hindi po tayo maaaring magsisi ng ating mga pagkakasala. Kaya ang Diyos sa pamagitan ni Kristo ay pinagkasundo ang sanglibutan sa Kanya. Yan po'y nasa 2 Korinto 5:19. Kaya po ang ating Panginoon ay reconciler. Kasi nga nagkaroon ng alitan. Naalala ninyo kagabi, meron pong malaking tunggalian, labanan sa Diyos laban kay Satanas. Pinag-aagawan nila ang tao. Subalit hindi po nanalo si Satanas. Kaya nga, nung ang tao ay nahulog sa pagkakasala, kaibigan, ang tao ay sa halip na pumanig sa Diyos, siya po'y naging kakampi ni Satanas.
Kaya kailangan na meron pong reconciler, merong mamagitan, at siya'y ipagkakasundo niya ang tao papunta sa Ama. At yan po ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa Kanya nagmula ang hakbangin upang mapanag-uli ang nasirang relasyon ng Diyos at mga tao. Sang-ayon po sa Roma 5:10. Kaya po ang ating Panginoong Hesus ay talagang meron siyang malaking ginampanang misyon na bagaman ito'y napakahirap, na bagaman ito'y merong kahulugan na ang kanyang buhay ay talagang mabuwis doon sa krus, ay naging dahilan po ito upang tayong mga tao ay mailapit sa Panginoon. Kaya nga maraming Kristiyano ang nag-aakalang yung atonement, ito yung English pong salita, ang ibig sabihin po ng atonement ay yung pong pagpapatawad. Kasi meron po sa bansang Israel ng pag-aalay ng mga handog sa panahon iyon sa sanktuaryo, at yung po'y araw-araw naghandog sila ng tupa, may kambing, may mga ibon, at yun po ay paghingi nila ng tawad sa Diyos noong panahon iyon nang wala pa si Kristo. At sa isang taon, meron pong isang araw na itinakda, yun po yung atonement. Ang salita po yan, at one man. Yan, pag i-breakdown natin. At ang sabi ng iba, ito daw ay nakabase lamang sa epekto ng pagsilang, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon. Ngunit, sa katotohanan, ang ministeryo ni Jesus bilang saserdote doon sa langit ay may malaking kinalaman sa kabuang kwento ng kaligtasan. Yan, narin po mga talata, Leviticus 4:20 at sa mga patuloy. So ano po ang ibig sabihin nito, mahal na kaibigan at mga kapatid? Ang iba kasi ay nakafocus lamang sa pagsilang, yung life, and then kamatayan, death, and then yung pagkamuhay na muli, resurrection ni Jesus Christ. Well, yan po yung napakahalaga sapagkat yan po ay talagang ginampanan ng ating Panginoong Hesus. Subalit sa karagdagan, mga kaibigan, narito ang sabi, ang katotohanan o ngunit sa katotohanan, ang ministeryo ni Jesus bilang saserdote, ang ibig sabihin po niyan, priest, high priest, hindi po dito sa lupa kundi saan po, doon po sa langit, ay meron pala itong malaking kinalaman sa kabuuan ng the story of redemption. Kaya ang ating Panginoong Hesus ngayon ay nasa langit, nasa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo sa langit, at ginagampanan po niya ang tungkuling bilang tagapamagitan. Kaya ang pananag-uli ng relasyon ang pasimula ng panibagong ugnayan, bagaman mayroong tala ng pagsalansang, ay hindi na ito alalahanin pa ng Diyos. 2 Korinto 5:19. Napakabuti po ng ating Diyos, mga kapatid. Bagaman tayo na mga tao ay nagkakasala, siya po ay handang magpatawad. At pag ang Diyos ay nagpatawad, kinalilimutan po niya ang iyong pagkakasala na tila baga wala kang ginawang kasalanan. Subalit, tayo po ng mga tao, pag meron pong nagkasala sa atin, ay pinatatawad natin, subalit sabi, sige, una, isa, patatawarin kita. Ikalawa, sige, patatawarin pa kita. Subalit pag ikay nakagawa pa sa akin ng kasalanang maikatlo, ay teka, tama na muna, hindi na kita mapapatawad. Ang tao po ay laging conditional forgiveness. Subalit ang Diyos, dahil po sa kanyang biyaya, siya po ay talagang sumasagana ang biyaya at ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya at pagpapatawad ay unlimited. Talagang hindi po nauubos. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Ang kanyang kamatayan, ito po'y kamatayan ni Jesus. Kung paano binanggit ko na si Jose Rizal
ay merong kahalagahan ang kanyang kamatayan sa mga Pilipino. Ang kamatayan po ni Jesus ay napakahalaga, hindi lamang sa atin ng mga Pilipino, kundi maging sa buong sanlibutan. Kaya ang habag at katwiran ng Diyos ay magkasabay na nahayag upang matugunan ang pangangailangan kinakailangan. Kaya yung pong habag, mercy, at yung justice o righteousness ng Panginoon ay magkasabay po yung nahayag sapagkat ang tao ay nangangailangan po ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya ano ba ang naging bunga ng sakripisyo ni Jesus? Una, inalis niya ang alitan na namamagitan sa Diyos at saan po? Kanino? Sa mga tao. Meron pong alitan. Kasi ang tao nga ay lumayo sa Diyos at kumampi kay Satanas. Yung kamatayan po ni Jesus ay nag-alis ng alitang iyan. Ibig sabihin, peace na sila. Hindi na sila magkaaway. Ikalawa, binigyan niya ang tao ng panibagong pagkakataon. Opo, ang ating Diyos ay Diyos po ng maraming chance. Tayo na mga tao ay one more chance lang o one chance lang hanggang 3 nga lamang. Subalit ang Diyos po ay talagang bagaman tayo nahuhulog sa pagkakasala, ang Diyos po ay nagbibigay lagi sa atin ng maraming pagkakataon. Kaya nga, ang sabi, ikatlo, binayaran niya lahat ng ating pagsalansang. Opo, kaibigan, tayo dapat ang mapako sa krus. We deserve to be crucified. We deserve to die. Tayo dapat po ang mamatay sapagkat tayo ang nagkasala. Saan kang nakitang hindi naman ikaw ang nagkasala at yung iba, yung kaibigan mo o ibang tao ang ikinulong ng dahil sa iyo? Ikaw dapat ang masintensyahan ng death penalty, abay yung iba ang umako sa iyong sentensyang iyon. Yan po kapatid, yan po kaibigan ang ginawa ng Panginoon. Kaya ang bunga ng sakripisyo niya ay napakalaki, napakahalaga na dapat po ito'y ating bigyang pansin. Si Kristo ang kahaliling tagapagdala ng ating kasalanan. Siya po'y tinawag the sin bearer. Siya po ang naging kapalit. Kumbaga sa teacher na hindi nakapagturo dahil maaaring may sakit, ay naging substitute ang ating Panginoon. Kaya isang konsepto sa kaligtasan ay maaaring mailipat ang sumbat ng kasalanan sa isang tagapagdala o tagapagpasa nito. Kaya't si Kristo ang nagdala ng ating mga kasalanan upang tayo'y maging malinis. Yan po'y Psalms o mga awit 51 verse 10. Kaya dan sa larawan sa bandang kanan ng ating screen, makikita po ninyo si Jesus ay nakabayubay sa krus. Yan po'y pasan-pasan ng ating Panginoon ang napakabigat pong kasalanan nating mga tao. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang mayamang pag-ibig. Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi, ano ang kahalagahan ng dugo sa plano ng pagtubos? Sapagkat kung inyo pong mapapanood yung movie na The Passion of Christ, napakatindi po ang pagpapakita kung papaanong ang ating Panginoong Jesus ay ipinako sa krus at bago siya ipinako, siya hinampas, siya binugbog, siya niluraan, siya inalimura, siya kinurunahan at ipinako sa krus. Kung inyo pong napanood yun o kung hindi pa panoorin po niyo yung The Passion of the Christ of Christ. Napakatindi, barbaric na ginawa na dapat hindi naman maranasan iyon ng Diyos sapagkat
He doesn't deserve. Hindi dapat yun maranasan ng ating Panginoon. Subalit, kailangan po niyang pagdaanan sapagkat siya po'y umako sa lahat ng ating mga pagkakasala. At nung siya'y maipako sa krus, ang kanya pong dugo ay dumanak doon sa Kalbaryo sa krus. Kaya ano ang kahalagahan ng kanyang dugo? Yung dugo, di ba, pag na marumi yan, ang dugo ay bagaman yan ay sabihin nating marumi, pero may kahalagahan po yan. Pag ikaw po ay nangailangan ng dugo, di ba ka, pumupunta tayo sa Red Cross o kaya doon sa blood bank. At pagkakailangan at kung mababa na ang iyong supply o anong tawag diyan sa dugo, ay kailangan ikay masalinan. Kasi pag hindi ka po masalinan ng dugo, ano pong mangyayari? Aba, ikamamatay po yon, kapatid o kaibigan. Kaya nga, napakaganda, merong blood donor. At yung ating Panginoong Hesus ay parang naging blood donor. Yung kanyang dugo na nadanak, na nabuhos doon sa krus, ay nagkaroon po ng kahalagahan. Bakit? Hebreo 9:14 ang sabi, inihayag ng banal na kasulatan na ang mga gawain ng paglilinis, pagpapatawad, pagsasaayos ng nasirang ugnayan ng Diyos at tao ay binayaran. Ano po? Binayaran ng dugo ni Kristo. Kaya ang tawag po niyan sa theology, sa biblical, ay ransom. Pag sinabi po nating ransom, yung po'y blood money, kabayaran. Kasi tayo po ay kinidnap ni Satanas. So kailangang mabayaran, mabawi tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas. At ang naging kabayaran po, ang blood money, ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po talagang napakahalaga kasi si Kristo po ang naging pantubos. Kagaya ng sinabi ko, pwede naman sana na anghel na lamang o ibang nilalang ng ating Panginoon. Subalit sang-ayon po sa the story of redemption, talagang si Kristo po ang ating pantubos. Wala pong iba kundi ang Diyos Anak. Kaya ang sabi, yan po'y si Jesus ay naparito upang ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Mateo 20:28 at 1 Timoteo 2:6. Ang iba po, pag namatay, ay para lamang sa kakaunting tao. Pero ang ating Panginoong Hesus, namatay siya hindi lamang para sa mga Hudyo, hindi lamang para sa mga Israelita, hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi para po sa lahat ng mga taong nagkasala. Kaya binili niya ang iglesia sa pamagitan ng sarili niyang dugo. Gawa 20:28. Kaya po ang ating Panginoon ay siyang ating tagapagligtas, siyang pantubos, siyang ransom sa atin ng mga taong nagkasala. Kaya nga ang sabi, ano ang mahalagang nagawa ng pagtubos? Meron bang kahalagahan yon? Yes, meron po. Unang Korinto 6:19-20, pinagtibay ng kamatayan ni Kristo ang ang pagmamay-ari niya sa atin. Ayon kay Pablo, ay binili tayo sa halaga, hindi na tayo sa ating sarili. Ang galing, ang ganda po nitong mga talatang ito, mga kapatid. Talagang binigyang diin na yung kamatayan ni Kristo ay naghayag na tayo ay kanya ng muling pag-aari. Kaya ako yung natutuwa doon sa awit. Maaring alam niyo po yun, yung 2 times your mind. Yung 2 beses, unay ginawa kita at ang ikalaway tinubos kita. I like that song. Yung 2 beses or 2 times your mind. Yan po'y talagang nag-illustrate ng kalagayan ng tao na nilikha ng Diyos, subalit lumayo tayo na anod, subalit muli tayong binili ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng halaga ng salapi, kundi kapatid, kaibigan ko, sa pamagitan po
ng kanyang dugo. Tunay po na napakahalaga ang nagawa ng kanyang pagtubos sa atin. Bakit? Si Kristo ang kinatawan ng sangkatauhan. Ang kanyang kamatayan ang nagdala ng pag-asa sa sangkatauhan na sino mang mananampalataya ay nagsisisi ay nagdudulot ito ng kaligtasan. Ikalawang Korinto 5:21, Roma 6:23, unang Pedro 3:18. Tingnan po ninyo, ang kanyang kamatayan ang nagdala ng ano po? Pag-asa, hope sa sangkatauhan. At sino man pong sumasampalataya at nagsisisi ay magdudulot po ito ng kaligtasan. Kaya ang buhay ni Jesus at kaligtasan ay ang sabi kinailangang mamuhunan si Jesus. Dito po sa ating distrito ay karamihay mga negosyante. Lalo na dito sa lugar ng Lutukan, sa Masapan. Pakarami pong mga negosyante. At ang negosyante po ay kailangang merong malaking puhunan para kumita. Di ba? Tama po? So, para po matubos ng Diyos ang taong nagkasala, kailangang mamuhunan si Jesus. At ang puhunang ito ay sa pamagitan ng buhay at kamatayan upang, ano pang layunin? Maiugnay muli ang pagitan na naghihiwalay sa Diyos at sa mga tao. Kasi nga po nung una, ang Diyos at ang tao ay nag-uusap ng harap-harapan, face to face. Subalit dahil po sa virus na kasalanan, hindi na po ito naging posible. Hindi na nakakausap ng tao ang Diyos ng face to face. Kaya kailangan sa pamagitan ng buhay, kamatayan at lalo na pagkabuhay na maguli ni Kristo, inalis niya ang kasalanan sapagkat ito ang namamagitan at nagpapahiwalay mula sa Diyos upang ang tao'y mailapit sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy po, sabi, ano ang magagawa ng banal na buhay ng Panginoon sa ating mga mananampalataya? O ang sabi Mateo 22:11, ang kanyang banal na buhay ay bihisang ibinihis sa atin. Kaya yung pong pagbuhay o yung buhay, pagkapanganak ng Panginoon, yung kanyang kamatayan at yung kanyang pagkabuhay na maguli, yung buhay na ito ng Panginoon pala ay meron pong nagagawa sa atin na makasalanan. Bakit po? Kagaya ng nasa larawan, yung ating maruming damit ay kanya tayong bibihisan ng kanyang banal na buhay, yung kanyang katwiran. Kaya kahit po tayo makasalanan sa totoong kalagayan, sapagkat tayo'y may pananampalataya sa Panginoon, tayo lumapit na sa Kanya, bibihisan tayo ng Panginoon. Hindi na po makikita ang alin? Ang ating mga masamang likas, kundi ang likas na ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ang sabi, papaltan niya ang ating maruming damit ng ano po? Ng pangangatwiran o yung kanyang katwiran ng ating Panginoon. Sang-ayon po yan sa Isaiah 61:10 at Isaiah 64:6. Kaya ang buhay ni Kristo ay isa pa lang, ito'y isang inspirasyon. Sapagkat sabi sa unang Pedro 2:21 hanggang 23, ang buhay niya ay modelo na dapat nating tularan. Sapagkat nung nabuhay po ang ating Panginoon dito sa lupa, siya'y naging maamo, siya'y naging maawain, siya'y nagpapagaling, siya'y nangangaral, siya'y umiibig, walang itinangi, at siya'y nagpatawad at nagbigay ng kanyang buhay sa atin pong lahat. Amen, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ang buhay ni Jesus ay modelo. Siya po ang
perfect model sa ating lahat. Kasi po, pagka ang gagawin yung model ay ako, ay nako, hindi po ako perfect. Kung ang model po niyo ibang tao, hindi po sila perfect. Kaya nga po, ang gawin lamang nating modelo sa ating buhay ay ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang po ang tanging perfect. Kaya ang pagkabuhay na maguli at kaligtasan ng Panginoong Hesus ay ang kasalukuyang gawain ni Hesus ay ano po? Nakasalalay sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Kung wala ang pagkabuhay na maguli, ay walang katiyakan ang kaligtasan. Tingnan po ninyo, si Jose Rizal, siya'y namatay at nagkaroon ng magandang naging bunga, nagkaroon ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol. Subalit, hanggang doon na lamang po yun. Ang ating Panginoon, yung kanyang pagkabuhay, yung kanyang buhay, nung siya ipinanganak dito sa lupa, at yung kanyang kamatayan, at lalo't higit, ito pong kanyang pagkabuhay na maguli, ay nagbigay po sa atin ng katiyakan. Ito po yung life's insurance habang tayo naglalakbay patungo po doon sa langit na bayan. Sapagkat kung ang ating Panginoong Hesus ay siya'y ipinako sa krus at siya'y inilibing at nung araw ng linggo, unang araw ng sanlinggo sa pagbubukang liwayway, kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi po nabuhay na maguli, wala pong pag-asa tayong lahat sa kaligtasan. Purihin ang Diyos sapagkat nabuhay ang Diyos Anak at ang ating Panginoong Hesus ay naging katiyakan sa atin pong kaligtasan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kanyang pakikipagkasundo sa buong sansinukob. Ang sabi, ang ginawang pakikipagkasundo sa mga tao ay naramdaman ng buong sansinukob. Ito po'y inihayag ni Pablo ang ganitong kalawak ng epekto ng kanyang kaligtasan. Efeso 3:10 at Pilipos 2:10 at 11. Tunay po na ang pakikipagkasundo sa buong sansinukob, ito po'y ating nararamdaman. Ang epekto po nito'y nakikita natin na ngayon napakaraming mga tao na talagang tumatanggap sa ating Panginoon. At ang mabuting balita po dito, kahit yung mga tao na ang kanilang bansa ay napakahigpit at hindi po sila maaring makinig ng salita ng Diyos sa mga communist country, sa bandang gitnang silangan, ay talaga pong napakahigpit ng kanilang pamahalaan. Subalit purihin ng Panginoon, marami po ngayon ang tumatanggap na sa ating Panginoon bilang kanyang personal tagapagligtas. Kaya ikaw, kaibigan, na dito sa Pilipinas walang kahigpitan sa pakikinig ng salita. Ang kahigpitan lamang dito ay itong atin ngayong community quarantine na MGCQ, bawal lumabas. Ang mga minors, ang mga seniors, bawal lumabas. Pero kahit merong modified general quarantine, enhanced quarantine, ay meron po tayong kalayaang makinig ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng online na ginagawang katulad nito. Kaya upang patunayan na ang katusan ay kayang tuparin, ang sabi po, pinatunayan ni Kristo na kayang sumunod sa mga utos ng Diyos sa pamagitan ng kanyang perpektong pagtupad sa mga ito. Kaya nung ang ating Panginoon narito sa lupa, sa kanyang kalagayan bilang tao, ang ating Panginoon ay talagang sinunod niya ang 10 utos ng Diyos na kanya pong nasunod ito at hindi po siya nagkasala. Sapagkat siya ating modelo, kapatid, kaibigan, kaya po nating sundin ang kautusan sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Kaya meron pong tinatawag pag-aaring ganap.
Ano po? Kasi kanina yung pagpapakabanal, yung justification, pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, patatawarin po tayo. Sampalatayanan mong ikay pinatawad na ng Panginoon. At pagkatapos ikaw ay aariing ganap. Ito nga po, yung inaaring ganap ka, justification. Ang ibig sabihin, parang dating ikaw ay talaga ka na may makasalanan sapagkat binigyan ka na ng pardon. Ikay pinalaya na mula sa kulungan ng kasalanan at ikaw ngayon ay isang ganap na tao. Kaya nagiging makabuluhan ang pagkakasundo kung tinatanggap ang pagpapatawad. Kasi po pag magkaalit ang dalawang tao at yung isa'y sorry na ng sorry, hindi mo naman tinatanggap yung kanyang sorry, papaanong magkakaroon ng reconciliation o pagkakasundo kung yung isa ay meron pang pagmamataas? Kaya dapat po lahat, yung may makasalanan, nagpapakumbaba, humingi ng tawad, at ito namang pinagkasalaan ay bababa din upang abutin yung makasalanan. At yan pong ginawa ng Panginoon. Siya po'y nagpakumbaba, naging masunurin sa Diyos hanggang doon sa Kalbaryo, sa krus. Kaya ang kwento ng alibugang anak, na siya po, bagaman buhay pa ang kanyang ama, hiningi na ang kanyang mana at siya nagliwaliw sa malayong lugar. Ginastos niya ang kanyang pera sa kasayahan ng sanlibutan, nagkaroon siya ng maraming kaibigan, subalit nung maubos na ang kanyang pera, wala na siyang kaibigan. Di ba ga, it sounds familiar? Kayo na merong mga maraming pera, pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Pero pag wala ka ng pera, parang mapapansin mo, wala ka ng kaibigan. Pero ang tunay na kaibigan, sa may pera ka o sa wala, yan ay manatiling kaibigan. Yan ang tapat na kaibigan. Hindi lang yung kung meron kang pera o kay may pakinabang ay naging kaibigan. Kaya ang alibughang anak, nung siya wala na pong pera, wala na po siyang kaibigan, wala na po siyang makain, nag-apply siya ng trabaho, no vacancy. At nung wala talaga siya nagugutom na, kumakalam ang kanyang tiyan, nakapag-apply po siya bilang tagapagbahog ng baboy. At dahil nga yun ang kanyang gawain, ay dumarating po sa pagkakataong pati po yung bahog ng baboy ay kanya na pong kinakain. Ngayon, siya nakapag-isip-isip, ang sabi niya, mabuti pa yung alipin ng aking ama doon sa aming bahay. Yung mga alipin ang sasarap ng pagkain, samantalang ako'y anak ng aking ama. Ay bakit ako'y nagtitiis dito ng aking kinakain kung anong pagkain ng hayop? Ayun din ang aking pagkain. Kaya siya po'y tumindig. He come to his senses. At siya po'y nagsisi. At siya'y humakbang pabalik patungo sa tahanan ng kanyang ama. At ang ama naman sa kasaysayang ito, araw-araw naghihintay sa kanyang anak kung kailan magbabalik. Wala pong araw ng amay hindi nakatanaw sa malayo at kanyang tinitingnan na one day soon ang kanyang alibugang anak ay magbabalik. And true, tunay po na nangyari, isang araw nakita niya na merong aninong papalapit sa kanilang tahanan. Hindi man niya kita ang mukha, subalit alam niya na ito'y kanyang anak na nagbabalik. Ang ama ay hindi na po naghintay sa kanyang bahay. Ano pong ginawa ng ama? Siya'y pumanaog sa kanyang bahay at siya'y tumakbo at sinalubong niya ang kanyang anak. At very dramatic po ang pangyaring ito. Ang sabi ng anak, Ama, ako'y wag mo nang tawaging anak. Ako'y namatay na. Ako'y wag mo nang ituring. Ako'y gawin mo nang alipin. Subalit ang ama, dahil puno ng pag-ibig, hindi niya itinakwil ang kanyang anak na lumayo sa kanya. Manapay kanyang ipinadama ang pagmamahal. Ang sabi niya, ikaw ay nawala, subalit ikaw ay nasumpungan. Ikaw ay namatay, subalit ngayon ikay nabuhay na maguli. Kaya siya'y, ang sabi ng ama sa mga alipin, suutan siya, paliguan siya, bigyan siya ng maharlikang kasuutan at ipaghanda siya ng piging.
itinuring ng ama ang kanyang anak na nagkasalang tila baga walang kasalanan at ibinalik, inirestore, inireinstate ng ama ang kalalagayan ng kanyang alibugang anak. At kaya nga po yung kwentong iyon hindi nagtapos doon. Ang kapatid ng alibugang anak na naglingkod sa ama ng napakatagal, sabi niya sa alipin, anong nangyayari? Sabi, ang inyo pong kapatid na nawala ay bumalik at pinaghanda ng piging ng inyong ama. Nagalit itong panganay ang kuya. At kanyang kinumpronta ang ama, ano itong ginawa mo? Samantalang ako na narito araw at gabi, naglingkod sa iyo, hindi ako naging alibugang anak. Ni isang kambing na maliit, hindi mo man lang ako pinaghanda o nagkatay ng hayop na yun upang ang aking mga kaibigan ay magkaroon kami ng piging. Alam mo, ang sagot ng ama sa kanyang panganay na anak, sabi, ikaw ay kasama ko na. Araw at gabi, ang biyaya, ang pag-ibig, lahat ng ito'y ipinadadama ko sa iyo. Subalit ang iyong kapatid na nawala, ang iyong kapatid na namatay, na nabuhay, ay narito nagbabalik, aking muling tinatanggap. Upo, mga kapatid, mga kaibigan, ay nakasundo ang kanyang ama nang tanggapin ng kanyang ama ang pagsisisi. Ganyan po ang ating Diyos. Mapagmahal siya, mapagpatawad sa lahat, mga kapatid. Kaya kaibigan ko, anuman ang ating mga pagkakasala, anuman ang ating mga karumihan, lumapit lamang po tayo sa Panginoon sapagkat siya po ay handang magpatawad sa atin kagaya ng ama na nariyan po sa kasaysayan ng alibughang anak. Kaya nga, ang kawalang kabuluhan ng sariling sikap na kaligtasan, ang ministeryo ng pagkakasundo na ginawa ni Jesus ay nahahayag kung gaano kawalang kabuluhan ang ginagawa ng tao na pagsisikap sa pamagitan ng mabubuting gawa upang matamo ang kaligtasan. Ang ibig sabihin nito, kapatid at kaibigan ko, yung tinatawag nating salvation by works. Meron pong nagtuturo nito na kung hindi ka gumawa ng ganito, hindi ka maliligtas. Sa Biblia po ang sinasabi, salvation by faith. Yan po, maliligtas tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya at yung pananampalatayang iyon ay galing po kay Kristo. Yung biyaya ang magliligtas po sa atin. Hindi po yung ating mabubuting gawa. Kaya yung iba iniisip, pag siya nakapanalangin, ng maraming panalangin, siya pinatawad na. Ang iba iniisip, pag siya nagsimba, ay siya ligtas na. O kaya ang iba naman, pag siya kaanib na ng isang pananampalataya, kahit anong gawin niya, ligtas na siya. O kaya naman, nagbigay siya ng handog o ng ikapo, lahat pong yan ay mga works, salvation by works. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamagitan po ng ating mabubuting gawa. Sapagkat ang ating mabubuting gawa, ang sabi po sa Biblia, yan po'y maruming basahan sa harap ng Panginoon. Kaya nga po, isang bagong ugnayan sa Diyos. Opo, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang kailangan natin. Pagkatapos nating malaman ng katotohanan, ang kalagayan natin, tayo'y aba. Tayo'y mga taong makasalanan. Tayo'y napalayo sa Diyos. Ang ating paglalakbay ay mapanganib kung wala po tayong life insurance. Napakahalaga po ng merong insurance. Ang iba nga kumukuha na ng death insurance. Kasi ibig sabihin daw, pag namatay, ay di may kabaong na agad at mayroong pangburol. Ay di yung iba po, ginagalang naman natin yung ganyang mga isipan. Subalit ang pinakamahalaga pong insurance ay yung life insurance
na galing sa ating Panginoon. Ito po yung talagang katiyakan ng kaligtasan kung meron kang Kristo sa iyong buhay. Isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan ng Diyos at mga tao. Isang ugnayan ng pagsunod, hindi dahil sa takot, kundi dahil kung saan? Sa pagmamahal. Ang isang pagsasama na hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa relasyon. Kaya nga, lagi kong sinasabi yung John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal po natin ang Diyos, kung mahal natin ang Panginoong Hesus, madali po nating sundin ang kanyang makatusan. Madali po nating tanggapin siya sa ating buhay sapagkat kailangan po ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ang sabi, ito ay mabuting dahilan ng tapat na paggawa, ang kahangahangang pag-ibig ni Jesus na kanyang ipinamala sa kanyang pagliligtas ay napakabuting dahilan ng ating paggawa sa gawain ng Panginoon. Kaya pag ikay meron ng relasyon sa Panginoon, ikay nagpasakop na sa Kanya, humingi ka na ng tawad at ikay binago ng Panginoon. At lalo na pag ikay nagpasakop sa pamagitan ng banal na bautismo, maging kaanib ng Kanyang nalabing iglesia, ikaw po'y nahahanda na ikay makisangkot sa paggawa sa gawain ng Panginoon katulad nito ng pangangaral. Kaya po ngayong gabi, dito po nagtapos ang ating pag-aaral. Nais ko po na idalangin sa Panginoon na tayo nawang lahat ay ating pahalagahan ang kanyang buhay, ang kanyang pagsilang, ang kanyang kamatayan doon sa krus, at higit sa lahat, ang kanyang pagkabuhay na maguli sapagkat ito po ang katiyakan ng ating kaligtasan. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dalawang kapangyarihan na naglalaban ng panig ng kabutihan at ang kasamaan kapusan sa kaluluwan magtagumpay. Aling kapangyarihan ang nais mong mapanigan. Kapag Diyos ang maghahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang dyablo sa kanyang panunukso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit ng magwawakas, malaking tunggalian. Minsan may panahong nadarama ika'y nahihinga, pagkat sadyang tinitingnan ang alok ng sanlibutan, mga kaaway ng sikat, upang magpapahinga at bigyang buwan si Jesus, pusang dugo sa krus. Pagkat Diyos ang maghahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang dyablo sa kanyang panunukso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit ng magwawakas, malaking tunggalian. Kapatid, biglang pansin kung saan ka papanig, kung sa buhay na walang hanggan, kung sa kapahamak ka ng utang tanging pag-asa. Sa pag-ibig ay maligtas ka sa kaharian ni Jesus, tandaan ng mga Diyos. Kapag Diyos ang maghahari sa puso't isipan mo, walang
nanunokso, magdamulang kapayapaan sa gitna ng kawalan, langit ng magwawakas, malaking tunggalian. Malapit ng magwawakas, malaking tunggalian. Okay, tayo po'y manalangin. Amang banal, makapangyarihan at mahabaging Diyos. Salamat po sa patuloy na pakikinig sa programang ito, kung saan gabi-gabi ay nadadagdagan po ang aming mga kaalaman tungkol sa kung paano namin, O Diyos, malalaman ang iyong dakilang pag-ibig sa iyong mga nilalang. Salamat, Panginoon, sa karunungan na ipinagkaloob mo kay Pastor Juby na siya po, Panginoon, nagpahayag ng mabuting balita sa gabing ito. Tunay, O Diyos, na kaming mga tao ang tunay na kahabag-habag. Kung sa lupang ito na lamang kami aasa at hindi namin nalaman ang iyong napakadakilang pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinagkaloob mo ang iyong minamahal na anak upang ang kamatayan na dapat sanay sa amin ay siya ang kumuha. Dapat sana, Panginoon, ang mga latay na kanyang tinanggap ay para sa amin na kami, Panginoon, ay nagsigaling ng dahil sa mga pasakit na ito. Panginoon, napakabuti mo po, sapagkat kami, buhat pa ng pagkasilang, ay daladala na namin ang likas ng pagiging makasalanan. Magkagayunman ay laging ikaw po, Panginoon, ay andyan at sinasabi mo, dumapit kayo sa akin at kayo ay magsisi at kayo ay aking patatawarin. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat sa itong kabutihan sa amin. At amin po, Panginoon, idinadalangin na samantalang kami naglalakbay sa sanlibutan ito, nawa ay kung paano namuhay ang aming Panginoong Hesus, kung paano niya ipinakita, kung paano sumunod sa iyong mga panuntunan sa iyong mga kautusan. Nawa, Panginoon, magaya po namin ang magandang halimbawa na kanya po, Panginoon, ipinamuhay sa lupa. Panginoon, amin pong idinadalangin ang aming pong mga kaibigan na patuloy din na nanonood at nakikinig sa programang ito. Nanawa, Panginoon, kapag ang banal na Espiritu ay bumulong sa kanila, nawa, Panginoon, nawa nilang papagmatigasin ang kanilang mga puso, kundi tanggapin kanila bilang personal na tagapagligtas sa pamagitan ng pananampalataya at bautismo. At kung dumating ang araw, O Diyos, na ang aming mga pangalan ay sumapit sa mga pagsisiyasat doon sa langit, naway masumpungan kaming lahat ang aming mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kung magkagayon, Panginoon, kami po'y magagalak na mamuhay, nakasama ka, gayon din po ang mga banal na iyo pong iniligtas. Panginoon, amin pong idinadalangin sa iyo ang mga susunod pang mga programa, mga gabi, na patuloy na paglalahad ng mga banal na katotohanan. Nawa, Panginoon, pagpalain mo po ang mga kaibigan namin mga nakikinig. Gayon din po ang mga buong kapatiran na sumusuporta sa programang ito. Umaasa pa kami, Panginoon, na sa pagtatapos ng programang ito, ng online digital evangelism, maraming mga kaluluwa ang tutugon, maraming mga kaluluwa ang tatanggap sa iyo bilang personal na tagapagligtas. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong kabutihan at umaasa kami na ang iyong pamatnubay at pag-iingat ay laging sa amin. Ito po ang aming dalangin, alang-alang pong lahat, sa banal at pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Sa pangalan po ng Distrito ng Central Quezon 2, sa ilalim ng pamamahala ng South Central Luzon Conference ng Seventh-day Adventists, nagpapasalamat po kami sa inyong naging pagsubaybay. Muli kaming nag-aanyaya bukas
at pansamantala kaming nagpapaalam ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Flor, na nagsasabing, ang pagpapala at pag-iingat ng langit ay sumaating lahat.